na nasa atin eh, imbis na nakakasolve sa problema, lalong nakasasama, no? Ano yan? Nagkaroon ng kasalanan, itakwil yan, no? Pero nakita natin ang approach niya, Pablo, hindi yung tao ang tinatakil, ano? So makita natin doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ito pa yung mga problema, no? Na unang-unang tinalakay yung problema, after binanggit yung problema, ito yung pagkabahabahagi. Sabi niya, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, uh, but that you be perfectly united in mind and thought. So, yung problemang yan ay may kinalaman sa division at sila ay nagkakabahagi, nagkakampi-kampihan. Ano, ako kay Apollos, ako kay Pablo. At sabi niya, my brothers and sisters, some from Cleo's household. No? Itong problema ito, nakuha niya doon sa information, no? Hindi fake news. Okay? Information galing doon sa sambahayan ni Chloe. Ang sabi niya, my brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Sabi ng Apostol Pablo eh, nagkakabahaba yan, nagkakampi-kampihan na. Meron na kanya-kanya, no? Sabi nga, napag-usapan nga namin bago magsimula yung klase, may preacheritis. Ako, kay Paulus ako. Ako kay Cephas ako kay ano na yun, kay Kristo, no? So, unang problema diyan ay yung divisions, no? Yung problems of divisions. At pagkatapos, natalakay rin natin sa chapter 5, ay may kinalaman naman doon sa ano? Doon sa fornication. Sabi diyan, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife. So, nadagdag doon sa problema, yung problem of fornication. At pagkatapos nun, sabi nga, na tinalakay ko to, ang daming basher sa akin. Sabi, bakit? Mukhang mali yung interpretation. Yun sabi niya, Pastor Pablo eh. Hindi naman yung fornicator ang dapat nating pagtuunan, ano? O by emotion, talagang yun ang nasa atin, no? Eh, mga ano niya yan, tanggalin natin sa church. Pero ang suggestion ng Pastor Pablo, ano? Tanggalin natin yung kasalanan. Di ba? Tanggalin natin yung kasalanan, hindi yung tao. Ha? So, pagkatapos noon ay ano, napunta tayo sa chapter 8. Sabi, not concerning these things open to idols, we know that all have knowledge. Knowledge pops up, but love edifies. So, meron rin problema sa idolatry. So, yan yung mga problema dyan sa Corinto. At nakita naman natin, pinag-isipan ni Apostol Pablo mabuti kung paano ito isosolve. Sabi ko nga, hindi tayo pupunta sa chapter 9 at saka na natin pag-usapan yan. Punta tayo sa chapter 10. Okay? Itong chapter 10, maingat na iprinisenta ni Apostol Pablo yung kanyang argumento. Para yung mga problemang nabanggit kanina, problem of divisions, problems of fornications, problems of adultery, idolatry, okay, ay masolve. At dito tayo sa chapter 10 at pansinin po natin sa itong approach na to medyo kakaiba yung approach na ginawa ni Apostol Pablo. Tingnan nyo, at verse 1, 1 Corinthians chapter 10 verse 1, sabi niya, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Sabi diyan, they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. So sabi nga natin, no, when we learn, sabi nila, experience is a good teacher.
Maganda yun, yung experience natin, magtuturo sa amin. Pero mas maganda, yung experience ng iba ang makapagturo sa atin. No, huwag na natin hayaan na tayo pa ang maka-experience bago tayo matuto. At yan yung gustong i-approach ni Apostol Pablo. We should learn from the experience of others. At ang tinutukoy niya yung mga ancestors. At dito makikita natin, binigyan niya muna ng comparison. Yung mga ancestors, the old sa time past, at yung mga taga-Corinto. At sabi niya, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Di ba, ang mga taga-Corinto, mga ano na yung Kristiyano, mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Bago tawaging alagad, make disciples of ano, all nations, baptizing them. So one requirements para maging alagad ng ating Panginoon Kristo, ano ka? Mabaptize. At dito sinasabi, yung mga ancestors natin na baptized din eh. So dito sa time pass, they were baptized. And we are here in the last days, mga taga-Corinto, you were baptized. Okay? And sabi natin, go into the world and preach the gospel. Whoever believes and is baptized, what? Shall be saved. Kaya nga, ay nawala yung ano. Okay. So makikita natin, saved sila, saved tayo. Okay? Because they were baptized and we were baptized. Okay? At isa pa sa mga comparison ibinigay ni Apostol Pablo, sabi, they all eat the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Yan, isa sa mga pinagtatalunan namin. Sabi nila, wala rang Christ doon sa Old Testament. Sino nagturo doon sa mga propeta para may sulat yung Bible? Sa Peter chapter 1 verse 9. Di ba? At andito, sinaitiyak ni Apostol Pablo. Andyan si Christ, pero not in the form of man, but in the form of rock. Okay? So, illustration, ayan yun, pinalo ni Moses yung rock at naglabas ng tubig at sila po ay uminom dyan. Okay? Nasave sila sa uhaw. So time passed, panahon ng Moses, they ate spiritual food, they drank spiritual drinks, and Christ was with them. Di ba yun rin naman situation ng mga taga-Corinto at tayo? We ate spiritual food. Yung ginagawa natin after this, gagawin natin yan. No? We drink spiritual drink and Christ is with us. Di ba? Pareho lang. Di ba? So kung pareho yan, mas magandang ipakita ni Apostol Pablo yung experience na ito na dapat nilang matutunan para ma-apply nila sa kanilang sarili. Lahat naligtas. They were saved as we are. Okay? Pero may nangyari. At ito nga, isa dito sa mga pagsasalungag doon sa doktrina ng OSAS. Once saved, always saved. They were saved, pero pakikita na po sa Pablo na sila ay nauwi sa hindi pagkaligtas. Okay? O nawala yung kanilang kaligtasan. Okay? Tuloy natin pagbasa. Sabi doon, nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Now, these things occurred as an example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. So kung ano yung nangyari sa kanila, they were scattered. Namatay sila, kalat-kalat yung patay. Bakit? Mababasa natin mamaya kung bakit sila namatay. Pero itong nangyari sa kanila, sabi ni Apostol Pablo, example sa atin. Diba? Their experience, dapat nating matutunan ito. Example ito. No? Para sa ganun, to keep us from setting our hearts
on evil things as they did. They did evil things, kaya nangyari sa kanila yon. Gusto niyo bang gawin rin ito sa atin? Okay? Tayo rin tayo. So, time passed, last day, sa mga taga-Corinthians, God was not pleased with them. Bakit? They set their hearts on evil things. Ano nangyari? So, their bodies were scattered in the wilderness. Sabi ng Apostol Pablo, these things occurred as an example to us. Gusto ba natin mangyari ito? Di ba? Kung nangyari sa kanila yan, possible na mangyari sa atin if we set our hearts on evil things. Okay. So, 7. Kaya tiniyak na. Liwanan na. Isa sa mga problema, idolatry. Diba? Kaya sabi niya, do not be idolaters. As some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got out to indulge in revel. Itong binanggit na ito yung pinakita picture kanina ni ni Nahum. Di ba yan? Di ba? At sila'y bumangon maaga, kinabukasan, naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog na tungkol sa kapayapaan. Ang bayan ng imupong kumain at uminom at tumindig upang mga tuwa sa ibang sala nangasayaw. Na? So, alam nilang may Diyos, nagbigay sa kanila ng kautusan ng Diyos, nakausap ni Moses ang Diyos. Pag alis ni Moses, nagawa sila ng golden calf. Na-involve sila sa idolatry. Di ba? Kaya sabi doon, we should not commit, sabi pa, we should not commit, sexual immorality. Ano problema isa sa kanila? Chapter 5, sexual immorality. Di ba? Hindi niya sinabi na tanggalin yung taong yan. Pero dito sinasuggest niya, sino matatanggal? Kasalanan. Kaya sabi niyan, we should not commit sexual immorality as some of them did. Ano nangyari sa kanila? Yung mga nag-commit ng adultery noong panahon ni Moses, and one day, sa isang araw lamang, within 24 hours, 23,000 of them died. Diba? The wages of sin is death. Death. Diba? So, nangamatay sila. Tapos, isa pa sa mga problema doon, we should not test Christ. As some of them did and were killed by snake. Hindi ko na ikukwento yung tungkol sa snake. Sabi nga din sa snake, kapag nakagat ka ng ahas, tignan mo lang yung snake brass, di ba? Yung mayroong may snake na golden snake no sa sabi ng Diyos, tignan mo lang yun, Pero nakikita natin dito, yung nagsasabi walang Christ doon sa kanila, andun si Christ Sino yung tinukso nilang Christ kung wala si Christ doon? At nung tinukso nila si Christ, ano nangyari? Kinagat sila lahat ng ahas. At sila'y namatay. Some of them. Tapos, huwag kayong magbulong-bulungan. Isa sa mga kasalanan gusto isolve ni Apostol Pablo, mahilig kasi tayo magbulong-bulungan. Mahilig tayo mag-complain. Mahilig tayo magreklamo. At isa yan sa mga naging problema sa time pass. At kaya nga sabi, do not grumble as some of them did. And they were killed by the destroying angels. Makita yung 4 na problemang yun ay sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi nga niya, these things happen to them as an example and were written down. Andito yan sa ating Bible. Written down as warning for us on whom the culmination of the ages has come. Okay? Nagkaroon ng problema ng idolatry, nagkaroon ng problema ng sexual immorality, nagkaroon ng problema ng pagtetest sa ating Panginoon sa Kristo, sinusubukan na natin Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng problema ng ng mga pagbulong-bulungan at pagrereklamo.
Di ba? Yung mga nasa time pass. Okay? These things happen to them. Ano yung mga nangyayari sa kanila? Their bodies were scattered in the wilderness. Gusto niyo pa mangyari sa inyo yan? Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Gusto niyo ba mangyari na ano? Na 23 died in one day? Gusto niyo ba mangyari yan? Gusto niyo bang mapatay ng ahas? Gusto niyo bang mapatay ng ano? Ng angel? Bakit nangyari sa kanila yan? Dahil doon sa mga apat na problema ang binanggit. They commit adultery, they commit ano sa rin? Sexual immorality, nag-complain sila o tines nila ang ating mga sa Kristo at ano? At sila ay nag-murmuring. Nakita niyo yan? Ano nangyari sa time pass, yung mga tao dito? Yan ang nangyari sa kanila because of their sins. Yan ba ay dapat natin gawin? Kaya nga sabi, example to us, written down, kaya mababasa natin yan sa ating Bible as warning for us. Get rid of those sins or else ito rin ang mangyayari sa inyo. Natin yan, yun ang sinasabi. At ito, pansinin natin, culmination of ages. Alam niyo yung sa Matthew 24, yung end of the world, ito yung culmination of ages eh. Mga ibang translation. Yan ay katapusan ng panahon. Sakop ba tayo ng katapusan ng panahon? Di ba? So, ibig sabihin, kung sinusulatan ang mga taga-Korinto ng mga bagay nito at ito ay naging warning para sa mga taga-Korinto, warning din to para sa atin. Okay? Naka natin yan? Ano lang sinasuggest ni Apostol Pablo? Huwag na natin gayahin sila. Nagkasala sila, namatay. Gusto ba natin gawin yan? Ano mang kasalanan ang gagawin natin, ito ang magiging resulta. At kung ito ay na-experience sila, learn from this experience. Learn the experience of others. Huwag na sana mangyari sa atin. Naka natin yan? Naintindihan natin? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Okay. So, if you think, sabi niya, you are standing firm, be careful that you don't fall. Kasi sabi na, ay hindi mangyayari sa akin yan. Bakit? Okay yan naman ako eh. Hindi ko naman ginawa yung mga bagay na yun eh. Pero tandaan natin, dumaan sila sa tukso. Kapalagay niyo, hindi tayo dadaan sa tukso. Kung sila ay dumaan sa pagsubok, sigurado, tayo rin ay dadaan din sa mga pagsubok ng pagsubok na dinaanan nila. Kaya huwag tayo magpakasabi na ay, basta ako nakatayo ako, hindi ako babaksak. No. Ingat tayo. Kasi posible yung pagsubok na dinananas nila at sila ay nabigo, posible na ang pagsubok na ating na darating sa atin ay dadanasin natin at posibleng tayo mabigo. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ni Apostol Pablo, totoo, dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa mga temptation. Pero sabi ni Apostol Pablo, no temptation is overtaking you except what is common to mankind. Okay? Kung ano yung mga na-experience ng ibang mga pagsubok, lalo na yung mga time pass, panahon ni Moses, yun rin naman yung dadaan sa ating pagsubok eh. Di ba? Huwag kang papatay. Merong nasusubukan pumatay. Huwag kang mangangalo niya. May nasusubukan mangalo niya. Di ba? Huwag kang magnakaw. May nasusubukan magnakaw. Taka natin yan? Lahat naman yan. Lahat nung na-experience nila temptation, yun rin ang temptation nararanasan natin. Kaya kung nabigo sila, posible tayo mabigo. Pero posible ba tayong hindi mabigo? Yes. And sabi din, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. Nakita niyo yan?
Yung mga pagsubok na dinaanan nila, kaya naman nilang paglabanan yun eh. Pero hindi nila pinaglabanan. Pero sabi ni Apostol Pablo, faithful, tapat naman ang Diyos eh. Hindi niya hahayaan magkaroon ka ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kung bumitaw ka, hindi mo kinaya. Inayawan mo yung guidance ng ginawa ng ating. Malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Mas malaking problema ang binigay sa iyo, mas malaking tiwala ang binibigay sa iyo ng Diyos. Remember Job? Napakalaking problema. Pero ano sabi ni Job? Ano sabi ng ating Panginoon Diyos? Sige, gawin mo. Alam ko namang hindi siya bibigay. Because God knows yung mga pagsubok na mangyayari sa atin, kaya natin. O may problema kayo mga taga-Korinto, mga tungkol sa idolatry, kaya nyo yan. May problema kayo sa sexual immorality, kaya nyo yan. Di ba? Kaya natin. But when you are tempted, yan, kaya mo naman pala eh, pero na-tempted ka pa rin. Na-tempt ka rin. He will also provide a way out so that you can endure it. Nakalala niya? Hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Pero kung hindi mo kinaya, magpo-provide rin naman ng Diyos. God will make a way. Ang ganda ng kanta na yun. God will make a way. Huwag yun nakantahin. Okay, so makikita natin, haba lang tayo. Nakita natin na yung ibibigay sa ating temptation, common lang naman na temptation. Kung tayo ay bibigyan man niya ng temptation, alam niya na kaya natin. Pero kung tayo ay bibigay, gagawa rin siya ng paraan para kayanin. Nakaya natin yan? So, yun yung sinasabi niya po sa Pablo sa kanila. Okay, therefore, my dear friends, flee, unang-una, from idolatry. I speak the sense of, to sensible people. Judge for yourself what I say. Is not the cup of thanksgiving which we can thanks a participation in the blood of Christ, and is not bread that we break a participation in the body of Christ. Sabi niya, di ba, yung ginagawa natin, yung cup of thanksgiving, ito po yun. Di ba nagpa-participate tayo sa this is my blood of the covenant. Di ba, sabi niya, na nabuhos para sa anyong mga kasalanan. Tapos sabi niya, yung bread yan, na natin pinagpuputol-putol, na pinabahagi na, participation niya sa body of Christ. O ano kinalaman ito sa sa idolatry? Kaya kasi approach niya eh. Di ba? Yung approach niya eh. Ang problema idolatry, pero ito yung binabanggit niya. Okay. Sabi na 17, because there is one law, we are who are many, because there is one law, we who are many are one body, for we all share in one law. Di ba? Isang tilapay lang yon. At kapag tayo ay nakikibahagi doon, nakikibahagi tayo sa sa katawan at sa dugo ni Kristo. Ano ba yung significance ng katawan at dugo? Libay yung paghahandog ng kanyang sarili. Kanino nyo ba hinahandog yun? Sa Diyos. Lima? Sa kanyang tunay na Ama. O Diyos Ama na nasa langit. Hinahandog niya para sa atin. Naka natin yan? So yung idolatry, anong ginagawa? Naghahandog rin sila. Pero sa kanilang paghahandog sa Diyos-Diyosan. Naka natin yan? So kung tayo nakikibahagi na sa katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo, no need na tayong no need na tayo makihandog sa sa paghahandog sa Diyos-Diyosan, sapagkat ang pinaghandogan ng ating Panginoon Kristo na tayo ay nagkakaroon ng pagkabahagi rito ay ang tunay na Diyos na nasa langit.
Ano natin yun? Kaya tayo, pinasusuri bago tayo pinatatagal ng tinapay. Kung hindi mo kinikilala ang katawan ng ating Panginoon Kristo, kung hindi mo kinikilala ang significance niyan, huwag ka nang makibahagi. Okay, consider the people of Israel. Doon naman sa old sa time past naman. Okay, do not those who eat the sacrifice participate in the altar. Di ba? Pag hahandog sila doon, nagpa-participate sila, kumakain sila ng mga inihandog doon. At kapag kinain nila yung mga hinandog doon sa altar, nagpa-participate sila doon sa sa altar na inahandog yung kay sa Diyos, di ba? So ganoon rin tayo. Do I mean then that the food sacrificed to an idol is anything or that an idol is anything? Hindi yan ang sabihin. No, sabi niya, but the sacrifices of pagans offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with the demon. Okay, so inaalis nila ni Apostol Pablo sa idolatry kasi nasa tama na tayong paghahandog. Yung inihandog ng ating Panginoong Kristo, tama na yon. At yung paghahandog na yon, nagkakaroon tayo ng participation doon kung tayo ay nakikibahagi sa pagputol ng tinapay at pag-inom sa sahod. Na para bagang tayo na rin yung naghahandog sa tunay na Diyos at hindi sa demons na ginagawa ng mga pagans. Okay, 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons too. Kaya kayong mga pagano na naging Kristiyano na huwag na nyo nang ituloy yun. Huwag na kayo sumamba pa sa mga Diyos-Diyosan sapagkat kayo ay naandito na. Kapag kayo nagpa-participate sa tinapay at pag-inom sa saro, kayo ay nakapaghahandog na hindi sa sa mga Diyos-Diyosan kundi sa tunay na Diyos. Okay? You cannot drink the cup of the Lord and cup of the demons too. You cannot be part of both the Lord's table and the demons too. Table of the demons. Are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are we stronger than He? No? Tayo na andito na, mga Korinto, mga taga-Korinto, tayo nagpa-participate na sa breaking of bread. So, no need na tayo makapag-participate doon sa idolatry. Okay? Hindi, iwasan na yon. Kapag sapat na yung I offered my technical problem. At naka-mute pa pala ako, hindi rin narinig. Ay, sa kabila. Ayan. Okay, tapos na tayo dito. So, pakikita natin, sabi ng Apostol Pablo, yes, you have the right to do anything. Lahat naman tayo. May karapatan tayong gawin, lahat ng mga bagay. Pero tingnan mo naman, kung yung ginagawa mo ay beneficial. Tingnan mo naman kung ang ginagawa mo ay constructive. Di ba? So, dapat nag-isip-isip din na lahat tayo may layang gawin ang lahat ng mga bagay. Pero tingnan natin kung ito magiging beneficial sa others. O kung ito ay magiging constructive para sa ito.
Naka natin yan. Kaya sabi, no one should seek his own good, but the good of other person. Yun ang dapat natin gawin. Kaya nga, di ba, sabi niya, kung matitisan mo yung kapatid, huwag mo nang gawin. May kalayaan kang kumain dahil alam mo, no, wala namang pinaghanduan ng idols, di ba? Pwede mo naman kainin yon, pero kung matitisan mo yung kapatid mo, huwag mo nang gawin. Because it is not beneficial and it is not constructive. Saka natin yan, anything na pwede niyong gawin, isipin niyo muna. Yes, karapatan kong gawin to, pero ito ba ito ba beneficial sa aking kapwa o ito ba constructive para sa akin? Kung ito'y makakapagpatisod sa aking kapwa, I will not do it. Naka natin yan. So, if anything sold in the meat market without raising question or consent. Di ba ito yung may kinalaman sa idolatry? For the earth is the Lord's and everything in it. Okay? If an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever it puts before you without raising question or conscience. No, kung ikaw inimbita, no, sa yung pala yung invitation pala hinantog niya kapistahan yung tinanong sa akin nung nakaraan na kapistahan andun ka. Kaya nga sabi ko ang tanong sa akin ng mga baser paano yun, pupunta ka pa ba sa kapistahan ng mga Katoliko? Ang sagot ko sa kanya, ako po ay nakatira sa Barangay San Isidro. At ang kapistahan po ng San Isidro ay ginaganap ng Mayo 8. Kapag Mayo 8 ba, aalis ako sa bahay ko? Sasadyain ko ba? Alis na lang ako kasi magpipista sila dito. Mag-o-office sila. So yun yung sinasabi dito. Kung meron nag-imbita sa'yo, okay, kainin mo. Pero sabi niya, but if someone says to you, this has been offered in sacrifice and then, do not eat both for the sake of the one who told you and for the sake of conscience. Nakita niya, ito nga yung sinasabi. Lahat ng bagay pwede mong gawin Pero hindi lahat ng bagay beneficial. Hindi lahat ng bagay, constructive. So kung itong bagay na ito ay pwede mong gawin, pero may matitisod ka, huwag mong gawin. Pero may kalayaan ka ba? Yes. Pero huwag mong gawin para lang sa kapakanan ng kapwa. Okay? So I'm referring to the other person's conscience, not yours. For why is my freedom being judged by other conscience? So ito, andang kumain siya pero problem. Now, if I take part in the meal with thankfulness, why am I denounced? Because of something I thank God for. May kalayaan naman tayo at alam naman natin hindi masama. Pero kung itong hindi masama na gagawin natin ay makapagtitisod sa ating mga kapwa o ating mga kapwa Kristiyano o alagad ng ating Panginoon Kristo, huwag na lang natin gawin. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Okay? So sabi niya, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all in the glory of God. Ito yung context nito. Lagi itong kinukuha pero ito ngayon ang context nito. Okay? Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greek, or the church of God. Even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Anything you do, anything na ginagawa mo o pinamumuhay mo, lahat ng mga bagay na yan, dapat for the sake of others that they may be saved. Okay? So, ini-examine natin yung ating mga sarili. Yes, I have the right to do this. Pero kung ito'y makapagpapatisod sa aking kapatid, I will not do this. Because I want my fellow people, a person, to be saved. Ang mahalaga, makapagligtas tayo. At huwag natin tingnan yung ating mga sarili. Yan po yung magtatapos
At maraming salamat po for lending your ears. Isang kapakausap ko lamang po. Sana panoorin niyo po yung aking premiere. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Thank you.